What's up mga ka-vibes? Welcome back to our channel. At today, magkakaroon na naman tayo ng another episode kung paano magtanim ng mulberry. So ayan, yung mga unang tanim natin na sumuli na. At ito naman yung medyo matagal na natin tanim. Nalubugan na yan pero matibay talaga ang mulberry kahit sa intan, kahit sa baha. So wala kang i-worry. Kahit bumaha, kahit sobrang init, ay hindi sila namamatay. Yan yung dahon ng mulberry. So nakapagtanim ako dati, umorder ako sa Lazada, mga 5 pieces, 10 pieces. Tapos napatubo ko yung mga 5. So ayan ang benefits ng mulberry. Rich source of antioxidants, aids in digestions, reduce risk of cancer, reduce appearance of age spots, lowering cholesterol level, control blood sugar, prevent character. Napakarami pa po. Basahin nyo na lang. So i-reply nyo na, tapos i-post nyo na lang para mabasa niyo yung mga health benefits ng mulberry. So ayan, ang kilo ng mulberry dito sa Pilipinas ay 800 per kilo. Hate, no? Kapapangan po kasi ako. So 800 per kilo. Kalahati ay 400. So ayan, ganyan lang pagtatanim, parang pagtatanim ng kamoting kahoy. Pipiliin nyo lang yung medyo matanda, magulang-gulang na sanga, pero kahit yung medyo bata pa ay pwede na. Ayan, so dyan kinat ko na yung isang itatanim natin. Pangarap ko sana yung mapuno natin yung bakuran natin ng mulberry. So pag magtatanim ka ng mulberry, kailangan ay wag nyong babalatan yung sanga, kasi dun tutubo sa balat yung ugat. So mga 1.5 na dangkal o mga isang ruler, mas maganda para yung 3 inches ay may baon natin, tapos yung remaining 9 inches naman yung pagtutubuan ng sanga. So keep in mind, parang pagtatanim lang siya ng kamoting kahoy. So lalagyan natin ng tulis yung dulo katulad niyan, tapos para madali siyang ibaon. Pero dapat huhukay tayo. Mamaya papakita natin paano siya itinatanim. So ayan siya, kailangan tandaan din natin yung nad. So hindi siya pwedeng baligtad na itanim. Mas maganda, mas mabilis yung tubo niya kung parang kamoting kahoy, dapat kung saan tumutubo yung nad, yung dahon, yan yung nad. Yan yung tinatawag po nilang nad, yung parang mga sanga-sanga nila dyan. Yan. Kung saan tumutubo, doon po yung itatayo nating pwesto. So napakadali lang magtanim ng mulberry. So ito na nga, at subukan na nating itanim. So ito na, at humukay na tayo ng lupa. Siguro dyan mga 3 inches, 2 inches to 3 inches, mas maganda kung 3 inches para mas malalim yung pagtutubuan ng ugat, para hindi siya madaling matumba. So kahit bumaha, wala kang problema kasi hindi siya maselan. Actually yung mulberry namin dito, nabaan na siya ng 2 beses pero buhay na buhay pa rin sila. So ayan, so kung bumabaha sa lugar ninyo, pwede kayong magtanim ng mulberry. At ito na nga, dumating na si Bochog at yan, nakitanim na rin siya. So yan, tinulungan ko siya kung paano niya ilagay yung lupa sa sa puno ng mulberry. Sa sanga ng mulberry pala, puno na tuloy. So ayan, nag-enjoy kami ni Bochog sa pagtatanim. So ito na siya, the best talaga si Kuya, sabi niya. Yan, so dahil love na love namin ng isa't isa, tinuturuan ko siya magtanim para sa darating na panahon siya mayanin. So ito na nga po yung patubong mulberry na tinanim natin noong nakaraan. So second batch yan. So itinanim natin ngayon is third batch. So sana natutunan po may natutunan po tayo sa araw na ito. Ayan yung bagong tanim natin kung paano magpatubo ng mulberry. So ito po ang inyong Kuya Mark, at lagi nagsasabi sa inyo, always good vibes lang po tayo and make your mama and dada proud. So God bless po sa ating lahat. Gumawa po tayo ng kasiyahan natin, nakapakipakinabang, at maganda po yung kalugdan tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at nang sa ganun ay lagi niya tayong pagpalain, lagi niya tayong gabayan, at lagi tayong ingatan sa lahat ng ating ginagawa. So God bless po, sana makapagpatubo pa po tayo ng marami mulberries. Update ko po kayo sa ating mga mulberries in the upcoming days. God bless, cheers! We love you all, God bless!